Heto. Balhaul ka. Anong gusto mo? 2 siopaw. Sige. Boss, lalo kang gumaling. Kahit mag-ensayo pa ako ng 10 taon, hindi pa rin kita matatalo. Anong ginagawa mo rito? Tinisin mo muna yan. Sige. Sino ba yung babeng yan? Na kahit ang aming boss ng Starlight Guild ay ganito siya kamanghangin. Siya ang tunay na amo ng Starlight Guild, si Marina Santos. Orphan daw siya, pero napakalakas niya. Boss, itong singsing na simbolo ng Starlight Guild, sa'yo lang. Umaasa kaming babalik ka na. 4 na taon na. Kung di ako niligtas ni Adrian, baka patay na ako ngayon. Ising ka na. Gusto ko lang siyang makasama at mamuhay ng simple at masaya. Sa ilang araw, siya na ang kapasok sa victory party ng Prime Holdings. Ipapakilala ko na ang pagkatao ko. At saka, tatanungin ko siya gamit ang singsing na to. Hindi niyo alam ang pagkatao mo. Si Adrian, simpleng tao lang. Kung sasabihin ko sa kanya ang pagkatao ko, makatakasan niya ako. Siya ba talaga ang nagligtas sa'yo? Kung ganun, siya ang magiging ikalawang amo ng Starlight Guild. Deserve niya. Labing 8 taon na. Hinabol kami ng mga kaaway. Nawala si Marina. Mahanap ko pa kaya siya. Huwag na po kayong malungkot. Sigurado mahahanap natin si Marina. Sana nga. Papa, gawa ko po to para sa inyo. Pagkakain niyo po, may lakas na kayo magtrabaho. Pa, tingnan nyo. Wow, ang sarap! Mula ngayon, gusto kong araw-araw makakain ng siopao ni Marina. Sige. Itong siopao, saan mo to binili? Sa breakfast stall lang sa tabi. Bakit po? Ang lasa. Parang sa siopao ni Marina nun. Pareho lang. Bilis, dalhin mo ko sa kanya. Ang itsura niya, parang nanay mo nung bata pa. Kamukhang kamukha. Anong gusto nyo? Isang basket ng siopao. Sige. Upo lang po kayo. Heto po, siopaw nyo po. Ako na po. Tuwing araw, gusto ni Papa ng siopaw ni Marina. Sige. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na po. Heto po. Pa, bakit po kayo umalis? Eto, buhok niya sa mesa. Ipa-DNA mo to. Sige. Siya na si Marina ko. Anak ko. Nagbebenta pala siya ng siopao. Paano kaya siya nabuhay nitong mga taon? Sa pera na almusalan ko, nakatapos na rin si Adrian at nasa Prime Holdings na. Oras na para malaman niya kung sino ako. Marina, akalawa, ang kuya ko ay magsisimula na sa isa sa top 20 companies sa Prime Holdings. Itong mura mong singsing, laydalo mo sa kanya.
Ang anak ko ay sa Prime Holdings, isang top executive. At ito lamang ireregalo mo? Bagay ba yan sa kanya? Hindi, itong singsing, mahalaga to. Represents... Tumahimik! Itong mura mong bagay, anong pinapakita niyan? Hindi yan magugustuhan ni Adrian. Bigay ito ni Irene kay Adrian. Ito pa naman ang latest ng International KV Group, 100,000. Ito ang tunay na regalo. Mahal ako ni Adrian. Kahit anong bigay ko, gusto niya. Kahit 100,000 o kahit $1,000,000, hindi pa rin ito matutumbasan. Ikaw? $1,000,000? Asa ka? Kunin mo na yung basura mo at lumayas ka! Aris, sino ka sa akala mo? Mananakit ka sa akin? Ano? Mananakit ka sa akin? Anong gagawin mo? Si Irene ang anak ng Fernandez Corp. Subukan mo lang siyang galawin. Hinding-hindi ka patatawarin ni Adrian. Hayaan na. Para na lang kay Adrian. Huwag na lang patulan. Yung basurang pwesto mo, bakit mo pa pinapalabas? Ang anak ko ngayon, executive na sa Prime Holdings. Sa pamilya namin, hindi na namin kailangan ng pera mo. Bukod sa paglilinis, wala ka ng silbi sa amin. Lola, ganda po ba tong suot ko? Maganda. Sa suot mong yan na dawa ko, mag-propose ka na kay Adrian bukas. Siguradong magtatagumpay ka. Opo. Pero, pinapalabat pinapakain mo siya at binigyan mo pa sila ng magandang bahay. Pero ang nanay at kapatid niya, ganoon sa'yo. Sigurado ka bang papakasalan mo siya? Marina, kung di ka nagtrabaho para sa tuition ko, hindi ko matatapos ang masters ko. Pero, matiis ka pa sandali. Ako nang bahala, Adrian. Yung tuition, gagawan ko ng paraan. Kung di mo ko niligtas noon, baka patay na ako. Pag may narating na ako, poproposahan kita. Mahal kita, Marina. Mahal din kita. Okay lang po. Basta mahal ako ni Adrian. Sulit po ang lahat. Salamat po, Lola, sa napakagandang gown na ginawa nyo. Bukas, sana po ay mapanood nyo ang pag-ibig ko. Carlos Villanueva, ihanda mo ang 2 mamahaling alahas. Opo, boss. Sa option po dati, nakuha natin ang alas ng royalty. $20 milyon. Okay po ba? Sige, dalhin mo agad dito. Pagkasal na kami ni Adrian, pamilya ko na rin sila. Kailangan kong maging mabait sa kanila. Rita! Kat! May dala akong regalo. Sana magustuhan nyo. Wala man lang brand. Mukhang mura at peke. Peke regalo mo? Gusto mo ba mapahiya kami sa party ni Kuya? Hindi po. Ito po, ginamit ng Royal Lady. Baliw ka ba? Ginamit ng Royal Lady. Walang presyo yan. Ikaw, tingtera ka lang ng siopaw. Paano mo mabibili yan? Ikaw! Ito, hindi ba't ito ang suot para kay Adrian? Ma? Kath? Bigay ni Irene? Bagay ba? Si Irene ang nagpa-custom nito. 80,000 pesos. Iba talaga ang mahal. Mas gwapo siya. Ano klaseng regalo yung sayo? Tingnan mo! Latte 1,000! Habang buhay mo, hindi mo mabibili si Kuya ng ganito kamahal, no?
Adrian, di ba't napag-usapan na natin na itong isusuot mo bukas? Sorry, Marina. Tingin ko, mas bagay tong suit. Gusto mo rin namang ang party ko bukas ay maging mas matagumpay. Diba? Itong suit, matagal ko tong pinili. Marina, malinaw na itong suit ang mas bagay sa position ko ngayon. Diba sabi mo, susundin mo ako? Huwag ka na mag-iskandalo sa ganito, ha? Okay na. Huwag mo nang isipin. Basta, mahal pa rin ako ni Adrian. Sulit lahat ng sakripisyo. Naku, Marina. Mahalagang araw to para sa'yo. Wala bang pamilya mo? Ulila po ako. Hindi ko po alam kung nasaan sila. Pa, nahanap ko na yung babae sa food stall. Marina Santos din ang pangalan niya. Siya na si Marina ko. Pa, kalma lang. Hintayin muna natin DNA test. Hindi pwede! Masyadong matagal! Hahanapin ko siya ngayon din. Ipapadalang DNA report, diretso sa kanya. Sige, tsaka nalaman ko rin, ang fiancé niya, si Adrian Huy, ay bago lang maging supervisor sa company natin. Oh? Ipatawag mo agad ang sekretary ko para maghanda ng regalo. Kung siya nga ang anak ko, ipromote si Adrian Huy bilang director. Sige. Ang galing! Kakakuha ko lang ng balita mula sa secretary ng chairman. Balak akong i-promote ng chairman bilang director. Ano? Diyos ko, Adrian! Magiging director ka na sa isa sa top 20 na kumpanya sa mundo, ang Prime Holdings! Ang galing! Kuya, congrats! Ngayon, yung si Marina Santos, mas hindi na siya bagay sa'yo. Anong karapatan niya? 4 na taon ang nakaraan. Nahanap ko siya sa kalsada. At ang tanga niya, akala niya ako ang tagapagligtas niya. Dati, kailangan ko siya bilang libre kong katulong. Ngayon, wala na siyang silbi. Panahon ng lumayas. Ang galing, kuya! Sa wakas, iiwanan mo na ang pulubi na si Marina! Simula ngayon, ako na ang director ng Prime Holdings. Ang babaeng tulad ni Irene lang ang bagay sa akin. Adrian! Congrats, anak! Kaka-promote ng sa supervisor, promote na naman sa director. At saka, ang chairman ng Prime Holdings, si Mr. Santos, ang mismong nagsabi. Diyos ko! Ito, totoo ba to? Isa sa top 20 sa buong mundo, ang Prime Holdings. Adrian, ang swerte mo naman. Oo nga, mula ngayon, si Adrian ay parte na ng high society. Isa na siyang tunay na tagumpay. Adrian, ngayong tagumpay ka na sa hinaharap, huwag mo kaming kalimutan. Oo nga. Dahil yan sa galing ng kuya ko at sa sipag niya. Ipinagmamalaki ko ang kuya ko. Hindi tulad ng iba. Araw-araw lang nagaluto at nagtitinda ng siopao. Habang buhay, yan na lang ang mararating nila. Marina, hayaan mo na sila. Sa Adrian, sobrang bait mo. Nakita ko lahat. Kung may konsensya lang siya, dapat ikaw ang ginawa niyang maharlika at maging komportable. Wala akong pake kung maghirap o maging mayaman. Basta, mahal ako ni Adrian. Uy, oras na! Simulan na! Mga kaibigan at pamilya, ngayon ay isang napakagandang araw. Kanina lang may natanggap akong sikretong balita. Malamang magiging director ng Prime Holdings. Bukod dito, may isa pa akong magandang balita na ipapahayag. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa tulong ng isang napakagandang babae.
Siya ang tumulong sa akin na tapusin ang kolehiyo. Siya rin ang nabigay sa akin ng lakas at tulong sa mga pangsubok. Siya ang pinakamalapit sa akin at ang pinakamamahal ko. Matagal nang sinasabi na may mabait na fiancé si Adrian at tahimik siyang sinusuportahan. Ang swerte niya talaga. Hindi pa namin nakikilala ang fiancé ni Adrian. Sa wakas, makikita na namin siya. Excited na ako. Ay, ang galing. Sa wakas, magkakatuluyan na kayo. Sabi niya sa akin na pag umasenso na ako, papakasalan niya ako. Mahal, nakikita mo ba? Nagawa ko na. Ngayon, ang aking magsisilbing kapareha ay ipapakilala ko sa inyo. Siya ang aking mahal. Irene Fernandez! Ngayon, buntis na siya sa anak ko. 3 buwan na. Adrian, paano mo nasabi na si Irene ang mahal mo? Di ba sabi mo, pakakasalan mo ako? Marina, anong pinagsasabi mo? Si Irene ang mahal ko. Bakit kita pakakasalan? 4 na taon na tayo. Binigay ko ang lahat para sa'yo. Paano mo nagawa to sa akin? Itinuring lang kitang kaibigan. Ang tulad mo, paano magiging asawa ko? Ang tulad ko? Tingnan mo ang suot mo. Mukhang pang tiyangki. Anong laban mo kay Ate Irene? Tindera ka lang ng siopaw. Hindi ka bagay dito. Lumayas ka! Si Adrian, napakagaling! Paano siya maging kasintahan ng isang tindera? Siya at si Irene, mas bagay sila. Naghirap ako para makatapos ka. Sabi mo gusto mo magtrabaho, kaya inirefer kita sa Prime Holdings. Na yung director ka na, iwan mo na ako. Ganun ba? Anong halaga ng pera mo? At ikaw pa nagbigay sa akin. Yung pera mo lang. Paano ka makukumpara kay Irene? Ang tatay niya, chairman ng Fernandez Corporation. Walang hiya ka. Isa ka lang hamak na pulubi. Sino ka para husgahan ako? Sinira mo ang proposal ko. Ikaw ang walang hiya! Adrian! Palayasin mo na ang babaeng yan! Palayasin mo na! Yung DNA report, kailan ba lalabas? Tatawagan ko ulit. Bilis! Adrian, makakapagpaliwanag ka pa, pero ang totoo, alam mo na. Magpaliwanag ka na sa akin. Kung hindi, pagsisisihan mo to. Bakit ako magsisisi? Si Irene ang mahal ko. Sa piling niya, bakit ako magsisisi? Katawa-tawa ka. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong kulay. Ang 4 na taon kong sakripisyo para lang sa aso. Ngayon, mag-sorry ka sa akin. Sino ka ba? Mag-sorry sa'yo? Na yun din, lumayas ka. Hindi, magpapasugod ako para turuan ka ng leksyon. Sinampal mo ko. Ikaw. Baliw! Sino ka para saktan ng kapatid ko? Basura lang to. Dadamitin mo to para mag-propose sa kuya ko? Katawa-tawa. Ipali mo.
Itong singsing, parang nakita ko na to. Alam mo ba kung anong tinapon mo? Alam mo ba? Basura lang ang tinapon ko. Ulutin mo na yung basura mo. Lumayas ka! Hindi ko na to matiis. Kailan ba darating ang report? Parating na. Kukunin ko. Bilis! Adrian, malapit na ang engagement. Palayasin mo na yung hitad na yan. Ngayon din, palayasin mo! Manugang, tama po kayo. Palalayasin na po namin siya. Kayong mga walang hiya lumayas. Inaapi niyo ko. Ininsulto niyo ko. Papawiin ko sa inyo ang lahat ng meron kayo. Katawa-tawa ka. Sino ka ba sa akala mo? Papawiin mo kami. Dahil tinulungan mo ko dati, maging matino ka na. Umalis ka na. At sa ganun, may dignidad ka pa. Kundi, pagsisisihan mo to habang buhay. Nabi ka umalis. Akala mo takot ako sa'yo. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Mga kaibigan, itong babae, paulit-ulit akong sinisiraan. Ginugulo niya ang welcome party ko at ang proposal ko. Tayong lahat, palayasin natin siya. Layas! Sobra na to. Kahit hindi ko siya anak, pipigilan ko to. Ay, naku ka siya! Tigilan niyo yan! Tigil! Chairman! Ang chairman ng Prime Holdings at ang anak niya pumunta pa mismo sa party ni Adrian. Chairman, young master, mukhang talagang pinagkakatiwalaan nila ang anak ko. Adrian, pinagmamalaki ka namin. Chairman, young master, huwag po kayong magkamali ng akala. Siya po kasi laging nanggugulo sa akin at sinadya pa niyang guluhin ang proposal ko. Pinag-uusapan na po namin na paalisin siya. Walang gagalaw sa kanya. Adrian, ang ginawa mo sa akin ngayon, babawi ako ng 100 beses. Sino ka sa akala mo? Isa ka lang namang hamak na nagtitinda ng syupao. Ano magagawa mo sa amin? Nagsisisi ako na hindi kita nauna tinulak palabas. May mga bisita pa akong asikasuhin. Wala akong oras sa'yo. Lumayas ka. Tsaga, Cheme. Ano po? Hindi niyo ba ako narinig? Walang gagalaw sa kanya! Chairman, kayo, bakit niyo siya kinakampihan? Isang hamak na babae lang? Tama, isa lang siyang tindera ng syupaw. At isa pa siyang masamang walang hiya. Manahimik ka! Marina, anak ko, tatay mo ko, sa wakas, nahanap na kita. Ikaw, Papa. Marina, tingnan mo. Ito ang DNA report natin. At ito pa, tingnan mo. Ito ang naiwan nung nawala ka. Ang kalahati ng jade na nabali. Ibig sabihin... Bunso, sa mga taon, hindi ka namin hinayaan.
Kuya. Papa. Oo, Marina, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, walang sinuman ang mga ngahas sa'yo. Diyos ko! Siya pala ang anak ng chairman ng Prime Holdings. So, si Adrian Uy, nagpalit ng barya sa ginto. Imposible. Paano nangyari to? Manininda lang siya ng siopaw. Paano siya magiging anak ng chairman ng Prime Holdings? Si Marina, ang anak ko na nawala ng 18 taon. Ang sinumang mang-api sa kanya ay kalaban ng Prime Holdings. Dati, dahil fiancé ka ni Marina, kaya kita ginawang general manager. Ngayon, tatanggalin kita sa lahat ng posisyon sa Prime Holdings. Wag po! Matagal ko pong pinaghirapan ng posisyon ko ngayon. Marina, may mga bagay kasi noon na mali ang ginawa namin. Pero pamilya pa rin tayo. Pakiusapan mo ang tatay mo na huwag tanggalin si Adrian. Marina, mahal na mahal mo ako. Ang dami mong pinagdaanan para sa akin. Kaya ako umabot sa ganito. Matitiis mo bang makita na bumagsak ako? Anak, kahit anong gusto mo, gawin mo lang. Bunso, lagi kaming nasa likod mo. Si Marina pala ang anak ng chairman ng Prime Holdings. Mas mabuti siyang pakasalan kaysa kay Irene. Ang dali niyang maloko. Magmamakaawa lang ako. Siguradong papayag siya. Marina, may di pagkakaunawaan lang tayo. Ipapaliwanag ko. Adrian, mahal kita dahil noong nasaktan ako at nasa bingit ng kamatayan. Binigyan mo ko ng injection at niligtas ako. Itong mga taon, ginawa ko ang lahat para suklian ka. Pero may hangganan ako. Anong injection? Hindi mo alam? Hindi mo alam ang injection? Bakit ako nasa kama mo? Nasaktan ka. Ako ang nagligtas sa'yo. Saan mo ako niligtas? Yua! Hindi pala ikaw ang nagligtas sa akin. Kung ganun, sino ang nagligtas sa akin? Wala yan. Marina, nitong 4 na taon ang dami mong ginawa para sa akin. Alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Si Irene ang lumandi sa akin. Pinilit niya ako na makipagrelasyon sa kanya. Ang totoo, ang mahal ko talaga ay ikaw lang. Marina, pakiusapan mo ang tatay mo na huwag akong tanggalin. Adrian. Ang sinasabi ng basurang to, hindi ko na paniniwalaan pa. Marina, huwag. Huwag kang ganyan. Itong welcome party mo, ayaw niyo ko dito, di ba? Kung ganon, wala na itong saysay, di ba? Marina, anong ginagawa mo? Tanda ko, itong hotel ay pag-aari ng Prime Holdings. Ngayon, ako naman ang magpapalayas sa inyo. Huwag! Kapatid, suportado kita. Marina Santos, hinding-hindi ko to papayagan. Matagal ko nang hinihintay to. Ang engagement ko. Aliyu, sino ka para gawin to? Territorial ko to. Agawin ko ang gusto ko. Di ba kayo ang nagpalayas sa akin? Dayon, kayo naman. Wag. Marina, wag mong gawin to. Kundi ang pamilya namin, yagot na. Marina Santos, ayoko maghirap ulit. Maawa ka na sa amin. Marina, ako ang mali. Bati na tayo. Mali ako. Dad, paalisin mo na sila. Guardia! Ito mga do! Palayasin niyo! Opo. Dad, pigilan niyo sila. Santos, ako ang chairman ng Fernandez Corp. Roberto Fernandez. Isipin mong mabuti.
bago ka magdesisyon. Narinig niyo ba ako? Palayasin sila! Anong ginagawa niyo? Ang lakas ng loob mong suwayan ako! Ang gusto ng anak ko ang mas importante, kahit sino pa siya. Gago! Pa. Kuya. Tara na. Marina, huwag kang umalis. Taka. Marina, Marina Santos, mananagot ka sa akin. Ang Prime Holdings sa harap ng Fernandez clan ay wala lang. Fernandez clan? Sa Nueva Ciudad, ang Fernandez clan, 100 taong angkan. Ang kanilang kapangyarihan at yaman ay napakalaki. Ang Prime Holdings, sinuway ang Fernandez clan. Nagpapakamatay na sila. Mananagot kayo sa amin. Hindi kayo palalampasin ng mga Fernandez. Pa, sa pagkagalit ng mga Fernandez, malaki ba ang epekto sa atin? Hindi rin tayo papatalo. Ang mga Fernandez, hindi nila tayo kaya. Bunso, gawin mo ang gusto mo. Marina! Sa bahay na natin to. Sa wakas, may sarili ka ng lugar. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Salamat, De. Salamat, Kuya. Na pala, yung silangang parte ng villa, huwag kang pumunta roon. Teritoryo yan ng Starlight Guild. Private property nila. Kapag ginalit mo sila, sa isang daliri lang nila, kaya nilang lipulin ang buong Prime Holdings. So, ang mga tauhan ko pala, ang mga bahay nila ay nasa villa na to. Marina, 100 milyon sa card na to. Pumili ka ng kahit ano na gusto mo. Salamat, Dad. May pamilya kaming handaan bukas. Maraming sikat na tao ang dadalo. Gusto ni Papa bukas na ipakilala ka sa lahat. Magayos kang mabuti, ha? Siga. Siya, si Marina. Sa wakas, nahanap na namin siya. Marina, tawagin mo si Lolo. Lolo. Ang anak ni Mr. Santos, ha? Ang galing naman. Bakit mo nasabi yan? Kinalaban niya ang Fernandez clan. Bakit pagbalik niya, agad siya nakagawa ng gulo? Di kasalanan ni Marina. Ang mga Fernandez ang nauna. Ang anak ni Roberto Fernandez, sinira pa ang kasal ni Marina. Lolo, kahit ano pa, taga Santos pa rin si Marina. Hindi pwedeng hayaan ng mga Fernandez na apihin ang pamilya natin. Para kay Mr. Santos, ako na ang bahala. Tingnan nga natin kung paano ninyo ito aayusin. Tingnan ko nga kung paano nyo ayusin ang problema. Don Fernandez, welcome sa aming pista ng mga Santos. Hindi ako nandito para sa pista. Nandito ako para bigyan kayo ng isang pagkakataon. Palayasin nyo ang 3 taong to. Kung ganon, ang pamilya namin ay hindi na kayo pag-iinitan. Masyado kong mayabang. Ang Fernandez clan ng Nueva Ciudad kahit malakas, pero ang pamilya namin ay hindi rin basta-basta. Para lang sa babaeng to, kakalabanin niyo ang pamilya namin. Hayagang sinasabi ko sa inyo, hindi niyo kaya ang kapalit nito. Hindi ko hahayaang ang anak ko na apihin niyo ulit! Ako ang bahala, kapatid.
Poprotektahan kita. Ulitin ko, ang pamilya nyo. Handa na ba kayo sa galit ng pamilya namin? Bata, sa tagal ng buhay ko, wala pang nangahas na bantaan ako. Marina Santos, patay ka na. Ang paghihirap namin ni Erin, sisiling ko sa'yo ng 100 beses. Pati ang buong pamilya nyo. Kung ayaw nyo, wala na akong pakundangan. Kapatid, lumabas ka na. Siya si Leo Fernandez, ang envoy ng Starlight Guild. Ano? Ito. Totoo ba yan? Totoo po. Nabalitaan ko lang kahapon na may bago raw silang envoy. Di ko akalain na taga Fernandez. Diyos ko! Envoy pala ng Starlight Guild! Ang Starlight Guild sa buong mundo, ang pinakamalaking underground group. May hindi matantiang kapangyarihan. Sinong nagsabi kanina na di takot sa Fernandez clan? Ay, sigurado kayo, nagkamali kayo. Hindi po namin yon sinasabi. Hindi po. Diba sabi nyo na ang manakit kay Marina Santos ay kalaban ng Prime Holdings? Diba? Tingnan natin kung ang Prime Holdings ay may gawa sa akin. Hindi po! Hindi po! Irene, ang paborito kong pamangkin. Ang anak at mga apo mo, nangahas siyang saktan. Utos ko sa'yo, ibigay mo sa akin na yun din ang 3 taong yan. Kundi, ang pamilya nyo ay di na makikita ang bukas. Sir Envoy, ang nangyari po, si Marina Santos lang po ang may gawa. Dalhin niyo na po siya. Tay, pinaghirapan natin mahanap si Marina. Anak po ninyo sa dugo. Paano niyo po kayang isugo siya para lang pahirapan? Lolo. Starlight Guild yan. Di natin sila kaya. Wala na kayong karapatang pumili. Itong 3, kasama ko lahat. Tama! Nagdesisyon na kayo. Wala nang pasensya ang tito ko. Kailan pa ang Starlight Guild nagpalabas ng ganitong basura bilang envoy? Mukhang kailangan ng ayusin to. Ikaw tong bruhang to! Inaapi mo ang tumangkin ko! Sino ka sa akala mo? Para laitin ng Starlight Guild. Tito, minamaliit niya ang guild. Bigyan mo siya ng leksyon. Pa, may paraan po kayo. Anak niyo po ako. Sina Miguel at Marina. Mababait po silang mga bata. Talaga po bang iiwanan niyo kami? Naku pa, talaga bang isusugan niyo ang buong pamilya para kalabanin ang Starlight Guild? Wala sa akin. Kung mawala ang Santos family. Kita nyo? Sir Envoy, kayo na po. Sinira niyo ang proposal ko. Ang yabang niyo, no? Pinagtawanan niyo ako. Ngayon, makikita niyo ang parusa sa paggawa sa akin ng gulo. Ang lakas ng loob mo lumaban. Hindi ka talaga titigil hanggang sa masaktan. Punyeta! Sinaktan niyo ang tao ko! Bugbugin niya yan! Marina, tumakas ka na! Bilis! Punyeta! Pinainit niyo ang ulo ko! Walang makakatakas!
Laban! Di mo magagaling kayo lumaban! Tumayo kayo! Marina! Ayan mo ko! Bonso, may pagkakataon ka pa. Tumakas ka. Asa! Mga langgam na umaatake sa elepante. Dito sila. Walang palalampasin. Lalo na si Marina. Bugbugin mo ang bruhang yan! Tama. Bonzo! Takbo! Marina! Takbo! Kurina! Kapatid! Ano nangyari? Kapatid, ano to? Ayos ka lang ba? Kapatid, ano nangyari? Kapatid? Tate, alam ko lang na malakas siya. Pero, di ko inakala na kaya niyang ipalayong isang malakas na lalaki. Marina! Ay, paikot mo siya sa isang sipa! Naku, binugbog niya ang envoy ng Starlight Guild. Naku! Naku! Paano na to? Naku! Tigil na. Kuya, ako na. Kabati! Kabati! Imposible to! Nakakatakot! Lalaban ka pa? Ikaw, maghintay ka lang. Tatawagan ko na ang kuya ko. Siya ang captain ng Starlight Guild. Ikaw, patay ka na. Maghintay ka lang. Ang captain ng Team 1? Excited na ako. Kayong maghintay lang kayo. Pagdating ng kuya ko, wala. Ni isa ang makakatakas. Makinig kayo. Si Zack Mendoza, ang captain ng Team 1 ng Starlight Guild, ay ang kampiyon ng Underground Arena. May record siya ng 23. Walang talo. Patay na kayo. Ang galing! Sa wakas yung bruhang si Marina, hindi na makakatakas. Siya pala ang captain ng Team 1 ng Starlight Guild. Si Zack Mendoza. Tay, malaking gulo to. Palayasin na sila. Huwag nating idamay ang pamilya. Ay. Kuya, pa, ayos ka lang ba? Marina, kailangan mong tumakas. Ang galing mo. Alam ko makakatakas ka. Takas na. Ayos lang pa. Malay natin kung sinong tatakas. Marina, takas na. Bakit pati ka nakikinig? Nandito na. Dito na sila. Captain! Ang galing pala ng bruhang yan.
Kaya kanya ginanyan. Nasaan siya? Siya yon! Captain, bagbagin mo siya! Captain! Bakit mo binubugbog ang kapatid ko? Both. Captain! Bakit di mo siya pahirapan? Nagluluhod na pa sa babaeng yan. Ano? Ano ba talaga? Anong nangyayari? Boss, nagamali po ako kanina. Parusahan niyo po ako. Tumayo ka na. Alam kong di mo sinasadya. Boss, itong taong nangahas sa inyo, tatapusin ko. Captain! Captain! Ang dami kong pinagdaanan para madi-envoy ng Starlight Guild! Captain! Kilala mo ba siya? Siya ang amo ng Starlight Guild. Amo ng Starlight Guild? Imposible! Siya? Paano siya magiging ang amo ng Starlight Guild? Siya ang pinuno ng underground. Ang pinakamakapangyarihan. Hindi. Imposible. Nagbibiro ka ba? 4 na taon ko na siyang kilala. Magbabalot lang siya ng almusalan. Paano siya magiging ang may-ari ng Starlight Guild? Tama, baka nagkakamali lang. Itong si Marina Santos, magbabalot lang siya ng syupao. Marina, totoo ba yan? Ikaw ba talagang may-ari ng Starlight Guild? Tama siya. Ako nga ang may-ari ng Starlight Guild. Tangga! Ako? Anong pinagagawa ko? Ito ang simbolo ng pinuno ng Starlight Guild. Maka! Starlight Guild! Ang may-ari? Hindi. Imposible to. Itong Sing-Sing, di ba yan yung sa welcome party ni Kuya na ibibigay sana ni Marina kay Kuya bilang proposal gift? Engagement ring! Si Marina, ang Sing-Sing ng Starlight Guild. Ibibigay sa akin. Ay, Diyos ko po, ano bang napalapas natin? Yung Sing-Sing na yun, tinapon ko pa. Dapat mamatay na ako. Noon, tinawanan ko pang mura yun. Muntik kong makuha ang Starlight Guild. Iyan ang pinakamalakas sa mundo. Isang underground group. Napakalakas. No! Nung binigyan niya tayo ng alahas, sabi niya, suot daw ng Royal Lady. Tinawanan ko pa siya. Tinapon ko pa sa basura. Naku, antigo yun. Yung diamond, yung perlas. Sa laki niyan, milyones yan. Ang tangga ko. Ay! Anak, mahal na mahal ka ni Marina. Ngayon, magmakaawa ka ng tapat. Sigurado ibibigay niya ulit ang Sing-Sing sa'yo. Tama ka, Ma. Mahal na mahal ako ni Marina. Basta magmakaawa lang ako. Siguradong papatawarin niya ako. Mahina, mali ako. Yung sa party dati, nagkamali lang ako. Mahal pa rin natin ang isa't isa, di ba? Magbalikan na tayo. Tatanungin kitang pakasalan. Marina, pakasalan mo ako, please. Adrian! Hayop ka! Niloko mo ako! Tumahimik! Hayop ka! Kasalanan mo to! Tama! Kung di mo lang sinira ang relasyon nila ng anak ko, kasal na sana sila! Si Adrian ang unang lumandi sa akin. Kayong pamilya ang mga walang hiya. Marina, huwag kang makinig kay Irene. Minahal natin ang isa't isa.
Marina, magbalikan na tayo. Sige na. Ang pinasasalamatan ko ay ang nagligtas sa akin nun. At ikaw, isa ka lang basurang tao. Di ba sabi ko na, ayoko nakitang makita pa. Sabi mo gagawin mo lahat para sa akin. Marina, paano mo nagagawa to sa anak ko? Sa isipin ko lang na matagal tayong magkasama, nandidiri ako. Sayang lang sa buhay ko. Subukan mo lang siyang lapitan ulit, papatayin kita. Boss, ako na po ang bahala sa taong di gumagalang sa inyo. Huwag! Captain! Leo! Huwag! Leo! Huwag! Leo! Huwag. Sunod na kayo. Huwag! Huwag niyo kaming ganyanin! Ito ang parusa sa paglaban sa Starlight Guild. Ang sinumang mangahas sa kanya ay mapaparusahan. Kayong pamilya at ang nasa likod ninyo, ang Fernandez clan, ay wala ng silbi. Huwag. Huwag ganyan. Ang Fernandez clan, dahan-dahang taon na. Huwag dahil sa amin. Madamay ang pamilya. Marina Santos, mali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Parang awa mo na. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Nagkamali talaga ako. Maawa ka na. Huwag ganyan. Pakawalan niyo na kami. Maawa ka na. Huwag. Huwag. Imposible! Fernandez clan, ang laking negosyo nila. Sa isang salita mo lang, nasira na. Huwag! Ayoko mamatay! Mag-aawa ka na! Kasalanan po namin lahat. Mahal na mahal mo si Adrian. Hindi mo naman siguro kami papanagutin, di ba? Oo, tama po, Ate Marina. Pakawalan niyo na kami. Kasalanan po namin lahat. Pakiusap. Ay, mali po kami, Ate Marina. Mali po kami. Marina! 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 Kuya, Pa. Tara na. Sige, tara na. Santos! Pasensya na. Hindi ko dapat. Sa ginawa niyo kanina, ang pagtalikod niyo kay Marina at Miguel, labis akong nabigo. Pa! Huwag po kayong mamatay! Pa! Wala pa po kayong last will! Kung maibabalik ko lang ang oras, siya na lang. Pa. Ikaw at si Janine, kumusta na ang relasyon ninyo? Hindi niya ako pinapansin. Ewan ko kung bakit. Matagal mo na siyang gusto. Dapat may resulta na. Isa pa, si Janine ay anak ng chairman ng Andres Group. Kung magpapakasal kayo, para sa Prime Holdings at sa Andres Group, magandang bagay yan para sa atin. Alam ko, may alahas sa auction. Tears of the Siren. Sabi ro, gusto ro yan ni Miss Andres. Ikawin mo yan. Bigay mo kay Janine. Sige. May 200 milyon dito. Salamat pa. Marina, sa pagliligaw kasi, hindi ako magaling. Pwede bang samahan mo ko sa auction? Ikampanya mo ko. Sige. Ang galing! Aray! Hindi talaga ako sanay dito. Ang sakit! Sama mo ko. Sige.
Janine, tinawagan kita. Bakit di mo sinagot? Marina, bestie ko! Boss, may problema po sa backstage. May item po na may sira. Pakisolusyonan niyo po agad. Bantayan mo si Marina. Babalik ako agad. Sige po. Secretary Garcia, totoo po ba? Yung tagapamahala ng Starlight Guild, si Miss Santos na di pa nagpapakita, nasa inyong auction house nga po. Grabe, 4 na taon na. Mapapanood ko na siya ulit. Kung makakasama lang ako sa tagapamahala ng Starlight Guild, ang ganda siguro nun. Ano? Then si Enrico. Secretary Garcia, lahat ng bibilhin ni Miss Santos sa auction na yon, ako na ang magbabayad. Papunta na ako. Enrico de la Cruz, manliligaw ni Janine Andres. Sino si Enrico de la Cruz? Hindi mo kilala si Enrico de la Cruz? Siya ang taga-pinakamalaking pamilya sa Nueva Ciudad, ang tagapagmana ng de la Cruz. Si Enrico pala yung nalagi banggit ni Carlos Villanueva. Yung laging nagmamakaawa na maging guru niya. Tama na, bitawan mo na. Pasensya, Miguel. Alam mo naman, kasi kamakailan, tutulong ako sa tatay ko. Busy ako, pero may date ka na rin naman. Na pala, ipapakilala kita. Ito si Marina Santos. Ang kapatid kong 11 taon kong hinanap. Hello po, Miss Andres. Naalala ko na. Ikaw yung babaeng nag-attend ng isang welcome party at nag-propose sa fiancé ng iba. At sa huli, pinalayas. Yung babaeng yon, di ba? Janine, saan mo naman nakuha yung chismis? Hindi ganyan. Yung gagong yon ang nanakit sa kanya. Mag-uumpisa na ang auction. Upo na tayo. Janine, hindi ka ba sa amin upo? Kasi ang Andres Group, kasama ang De La Cruz, ay nag-uusap tungkol sa port. Kami ni Kuya Enrico, marami pa kaming kailangang pag-usapan. Tatawagan na lang kita. Tara, kuya. Upo na rin tayo. Tara na. Parang asong sunod-sunod yung si Miguel. Hindi matanggal-tanggal. Si Miguel Santos ay isang boring na lalaki. Kung di lang dahil handa siyang gumastos para sa akin, magandang backup lang siya. Isang pitik lang siya. Parang tuta na nakarinig ng buto, agad dalapit. Akala ko, gusto mo siya. Asa, naglalaro lang ako sa kanya. Naniwala pa siya, tanga. Lagyan natin siya mamaya. Bahala ka, pero kailangan mo makuha para sa akin. Kunin mo ang Pierce of the Siren. Nang una kong makita yan, naging desisyon ko na dapat sa akin yan. Walang problema. Simula na ang auction. Isang porselana mula sa Song Dynasty. Simula sa 500,000. 500,000. 1,000,000. 1,000,000. Una. 1,000,000. Pangalawa. 1,000,000. Pangatlo. Benta. Ang susunod na item ay isang kwintas na paborito ni Queen Marie ng France. Isang kwintas. Tinatawag na Tears of the Siren. Ang kahulugan ng pangalan nito ay walang hanggang pag-ibig.
Isa itong paborito ng isang malaking kolektor. Binigay niya ito sa kanyang asawa. Minahal nila ang isa't isa habang buhay. Pero noong nakaraang buwan, namatay ang kanyang asawa. Kaya nagpasa siyang ibenta ang kwintas na ito. Sana ang kanilang magandang pag-ibig ay maipasa sa susunod na magkasintahan. Talagang isang pambihirang yaman. Bibilhin ko to para sa'yo. Salamat ha, Kuya Enrico! Oh, sige na. Kuya, ano bang nagustuhan mo sa kanya? Kami ni Junin, makababata kami. Mula elementary hanggang college, laging makasama kami. Matalino siya at maganda. Laging sentro ng atensyon. Gusto siya ng lahat. Siya ang diyosa ng lahat ng lalaki. Nung high school ako, niligawan ko na siya. Pero di niya ako sinagot. Ay, mukhang nakakalungkot naman. Pero ngayon, siguradong papayag siya. Tears of the Siren. Starting bid. 3 million. 5 million. 8 million. Patagalin natin siya. 20 million. 30 million. 100 million. 100 million. 150 million. Diyos ko! Itong kwintas, pinenta sa $150,000,000. Tingnan nyo, si Miguel Santos ng mga Santos ay kinakanabal si Enrico de la Cruz ng mga de la Cruz. Para sa kwintas na yan. Baliw na pa yung patang yan. Ang mga De La Cruz, hindi lang pinakamalaking pamilya sa Nueva Ciudad, kundi sa Starlight Guild din ang pinakamalaking partner. Sa pamilya nila, maraming tao sa Starlight Guild ang may mahahalagang posisyon. Bata, ang pamilya nyo sa Nueva Ciudad, hindi kayo big deal. Isipin mo, ang kalaban ng mga De La Cruz ay may katapusan. Auction house to. May patakaran. Ang pinakamataas, panalo. Sige, pinili mo to. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang yaman ng mga De La Cruz. 300 milyon! Kuya Enrico, ang galing mo! Diyos ko! 300 milyon! Air ng mga De La Cruz talaga. Nagpapakamatay. Kahit ang buong yaman ng mga Santos, pagsamahin mo, wala pa yan sa kalingkingan ng mga De La Cruz. 300 milyon. Una. Kuya, itawad mo pa. Hindi pwede, Marina. Hindi ko pwedeng gamitin ang pera mo. Okay lang. Gamitin mo na lang. Sabi ra, isa ka lang doon nagtitinda ng almusalan, may $100 ka ba sa card mo? Janine, hindi siya housewife. Ang totoo, Sino siya? Wala ko pakialam. Ang alam ko lang, hinding-hindi niya mababayaran ang 300 milyon. hindi. May pera siya dahil... Tama na. Hinala ko. Ginugulo niya ang auction. 300 milyon. Pangalawa. Sukol. Wala siyang laban sa mga De La Cruz. 300 milyon. 10 bilyon. Ang buong Prime Holdings, 10 billion lang, di ba? Itong babae, manloloko kaya yan? May 10 billion ba siya? Manloloko! Hinala ko, guguluhin niya ang auction. Isa siyang manduloko. Hinihiling ko na i-verify ang pera niya. Tama. Kung wala siyang 10 billion sa card niya, ang organizer dapat siyang paalisin. Suporta ako. Suporta rin ako! Manloloko. Hindi dapat pumasok sa auction ni Miss Reyes. Insulto yan. Ma'am, ayon sa rules ng auction, kapag mataas ang bid, ang mga kalaok ay pwedeng humingi ng verification. Isang hamak na housewife na ngahas sa auction na manggulo. Hindi ko inakala na ganito kabilis siya mabubuking. Kapag nalaman na wala kang 10 billion, magbabayad ka ng malaking halaga. Tama. Nasaan ang pera? Ilabas mo na nga.
Ikaw, mag-impake ka na at lumayas ka na! Miguel Santos, ang pamilya nyo, sa tingin ko, kailangan nyo pa mag-aral ng tamang asal para hindi kayo mapahiya sa publiko. Janine, ikaw ang walang modo. Tama na, kuya. Siyempre. Ha? Starlight Guild. Anong sabi mo? Wala, ipapa-verify ko na. Lagot siya. Ang lakas ng loob niyang banggain ng Starlight Guild. Miguel, bawiin mo yung sinabi mo. Binastos mo ko. Sorry, Janine. Hindi ko dapat sinabi yan sa'yo. Pero kapatid ko, si Marina, ang sabihin mo sa kanya ng ganyan, hindi rin tama. May mali ba sa sinabi ko? Nakabalik lang niya sa pamilya. Dati, housewife lang naman siya. Saan siya kukuha ng ganyang pera? Tama ang kuya ko. Wala ka talagang mali. Ang lakas ng loob mong sabihin yan! Maghintay ka! Sa auction ni Miss Reyes, nanggugulo ka. Maghintay ka. Siya na ang magtuturo sa'yo kung paano isulat ang salitang modo. Isabel? Yung matalik nating kaibigan si Isabel? Sa kanya pala tong auction? Hama. Ang pangkain si Miss Reyes, hindi tulad ng pangkain ng pamilya namin. Hindi ganun kasimple. Ang pamilya nyo ay durugin hanggang maging pulbos. Sige, subukan mo. Verified na! Ang laman ng card ni Miss Santos ay higit sa $1 billion! Itutuloy ang auction. Hindi, imposible. Paano siya nakapera ng ganyan? Nagkamali ba kayo? Hihingi ako ng re-verification! Pinadududahan mo ba ang auction ni Miss Reyes? Ako? Hindi naman. Isa lang siyang housewife. Isang nagtitinda lang ng siopao. Diyos ko! Itong si Marina Santos, sino ba talaga siya? Ang dami niyang pera. Miss Santos, ito na po ang card nyo. Di ako makapaniwala. Ang auctioneer ni Miss Reyes, ganito pala karespeto sa kanya. 1 billion! Once! Kung hindi ka patataas, sa akin na yung kwintas. Kuya Enrico, 1 billion! Twice! kung wala kang 10 bilyong dolyar, alalayasin na kita dito. Cheese! Kuya Enrico, ang galing mo! Quills! May bagong record na sa auction! Ano? Tatapatan mo pa? Bilang tagapagmana ng mga De La Cruz, ang bilhin ang kwintas sa 15 bilyon. Hanggang doon na lang ako. 50 bilyon! Marina, hindi yan suyot sa 50 billion. Kuya, pero para yan sa proposal mo. Huwag na. Nakita ko na kung sino talaga siya. Hindi ko na siya papakasalan. Ano? Pinili mo tong kwintas para ma-propose sa akin? Janine Andres. Matagal niya kitang mahal. Ngayon ko lang nalaman kung sino ka talaga. Hindi ka karapat-dapat sa kwintas na to. $50 billion! Once! Isang kwintas lang. 50 billion. Ang pamilya nyo, kahit ibenta nyo lahat, wala kayong ganyang pera. Maghintay na lang kayo na malugi. May parang ka. Marina. Huwag nating bilhin yung mahal na kwintas! Okay lang, kuya. Yung kwintas, hindi naman ganun kamahal. Regla sa auction. Kapag nag-bid ka, di na pwedeng mag-back out. Tingnan natin kung ngayon makakauwi kayo ng kwintas. 50 billion! Twice! 50 billion! Twice! So,
Payment, please. Declined. Kaya pala. Isa ka palang malaking manloloko. Wala ka namang $500,000,000. Ang kapal na mukha mo. Napakakahiya! Parusahan na agad ang babaeng yan. Ang auction ni Miss Reyes, ano sa tingin niya? Ang lakas ng loob niyang mangahas. Marina, ano mangyayari? May problema ba sa card mo? Iwan ko rin. May $10 billion naman sa card ko. Ginulo niya ang auction. Dapat siyang managot. Lagot na kayo! Tama. Baka madamay pa ang pamilya Santos. Huwag po kayong maghakahaka. Mapapahamak lang ang pangalan ni Miss Santos. Atin pong papanagutin ang mga nagkakalat ng chismis. Ano? Ano ba talaga nangyayari? Hindi dahil kulang ang pera ni Miss Santos, kundi may nagbayad para sa kanya. May nagbayad para sa akin ng 5 billion. Sino kaya siya? Hindi! Paano may magbabayad para sa babaeng yan ng 5 billion para lang sa isang basurang kwintas? Ang buong yaman ko ay 5 billion lang. Nanalo si Miss Santos sa isang kwintas. 500 milyon. 500 milyon. Pero buong yaman ko yan. Secretary Ramos, basta't makuha ko ang pagkilala ni Miss Santos, itong 500 milyon, babayaran ko. Sige. Mahal na Miss Santos, mamaya ipapadala po namin sa inyo ang Tears of the Siren na inyong napanalunan. Sige, salamat. 500 milyon! Para lang sa isang basura kwintas! Nakakabaliw, Marina. May nagbigay sa iyo ng kwintas na 500 milyon. Si Enrico de la Cruz, natalo pa ng babae. Pinakamapahiya ang De La Cruz na yon. Si Enrico, ang tagapagmana ng De La Cruz, na yon, pinalo pa ng isang babae ng mga Santos. Pinahiya. Pag kumalat to, ang pagka-air niya, pagtatawanan ng buong syudad. Bakit? Gusto mo ba? Akin na to. Kuya Enrico, pinag-iinitan tayo ng babaeng yan! Tama na, Marina. Nakuha na natin. Umuwi na tayo. Tara na. Santos! Akala mo pag ininis mo ko, aalis ka na lang? Umalis na kayo. Ano ngayon? Akala mo ba may 5 billion ka? Kago! Kahit may 5 billion ka pa, isang salita lang ng De La Cruz. Ang pamilya nyo ay magiging abo! Excited na ako. Punyeta, nilalabanan nyo ako. Ngayon, papakitaan ko kayo. Young Master Ramos, alam niyo po bang sa auction ni Miss Reyes, bagi skandalo?
Ito ang De La Cruz Seal. Magagamit sa Starlight Guild para sa isang malaking gawain. Bigyan mo si Miss Reyes. Tiyak na papayag siya. Young Master Enrico, hinihikaya ko po kayong huwag mag-eskandalo rito, kundi magsisisi po kayo. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Auctioneer ka lang. Alis. Ipakita nyo sa kanila ang lakas ng mga kamao nyo. Nilabanan nyo kami, Kuya Enrico. Magsisisi kayo habang buhay. Kuya, sa likod ko ka. Sige. Ikaw na ang bahala. Isa ka talagang duwag na nagpatago sa babae. Kuya Enrico, mag-ingat ka sa mga tauhan mo mamaya. Huwag niyo siyang sirain. Siyempre. Malapit ko nang makita ang may-ari ng Starlight Guild. Henry? Anong ginagawa mo rito? Pa! Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Wala kang pakialam. Mas paborito ni Papa si Enrico. Nandito siya. Siguradong ipapakilala niya si Enrico kay Marina Santos. Duwag. Akala ko pa naman na nagtatago ka sa babae. Ang galing niya. Sino nga? Isang babae lang, di nyo matalo? Tumayo kayo! Bubukin nyo siya! Walang hiya ka! Anong ginawa mo kay Miss Santos? Pa! Bakit nandito? Henry! Anong ginagawa mo rito? Walang hiya ka! Malaking gulo ang ginawa mo, alam mo ba? Tos ko sa'yo. Mag-sorry ka agad kay Miss Santos. Bakit ako magsusorry sa babaeng yan? Miss Santos, ako po si Henry, ang pangalawang tagapagmana ng pamilya. Yung kwintas na binigay ko kanina, nagustuhan niyo po ba? Yung 5 billion! Ikaw ang gumastos. Bakit? Parang pamilyar ang lalaking to. Huwag kang matakot. Itong gamot ay makakatulong sa'yo para gumaling agad. Karangalan ko po, basta't nagustuhan niyo po. Nagtataka pa nga ako kung sinong tanga na nag-abono ng 5 billion para sa babaeng yan. Ikaw pala. Katawa-tawa, ang buong yaman mo, wala pang 5 billion, no? Basta't masaya si Miss Santos. Ang 5 billion na yan, wala yan sa akin. Pa, tingnan mo tong tanga.
Para nan sa isang housewife, gumastos ng 5 billion para sa basurang kwintas. Ikaw ang totoong tanga. Alam mo pa kung sino siya? Sino pa ba siya? Sabi ni Janine. Dati, nagtitinda lang ng almusalan, isang housewife. Tanga! Ang tunay niyang pagkatao ay ang founder ng Starlight Guild. Hindi. Imposible. Siya ang may-ari ng Starlight Guild. Ang may-ari ng Starlight Guild? Hindi. Nabibiro ka ba? Miss Santos, pasensya po. Sana po alang-alang sa aming pamilya dahil sa malaking naiambol namin sa Starlight Guild noon, patawarin niyo na po ang anak kong si Enrico. Ngayon lang ako nakakita kay Papa na ganito kababa sa isang tao. Siya nga ba talaga ang may-ari ng Starlight Guild? Lagot! Malaking gulo ang ginawa ko! Papa, narinig ko kanina na minumura raw ni Kuya si Miss Santos. At binabastos niya si Miss Santos. Paano mo nalaman ang nangyari kanina? Tsaka, paano mo nalaman ang tunay niyang pagkatao? Paano ko nalaman? Dahil maseryoso ako sa negosyo ng pamilya. Mahal kong kapatid, hindi ako tulad mo. Puro babae at kotse ka lang. Ano pa bang kaya mo? Tati, masyado ko pang kinonsinti si Enrico. Miss Santos, pero si Enrico ang tagapagmana ng pamilya namin. Sana patawarin niyo na siya sa pagiging padalos-dalos niya ngayon. Hindi. Hindi ko pwedeng mawala ng mana. Miss Santos, mali po ako. Hindi ko po dapat kayo binastos. Basta't hindi niyo ko alisin sa mana. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Oy, Tanda! Alam mo bang ang tanga mong anak ay nagpadala ng 2 killer para patayin si Marina? Teo! Ang tagal! Ang tagal, Marina! Ano? Si Miss Reyes? Kaibigan niya? Si Miss Reyes ay isang maharlikang may dugong maharlika. Siya'y mayroong dakilang yaman. Sa internasyonal, may malaking impluensya rin siya. Anong pinaggagawa ko? Na yon, gusto mo pang patawarin ni Marina ang tanga mong anak? Pero, hey, sa lagi na to, ipagtatakpan mo pa ba siya? Parang pamilyar na naman. Sino ba talaga siya? Ang tagapagmana ng De La Cruz. Ay ako lang! Huwag mong agawin ang pwesto ko. Mr. De La Cruz, kung ang tagapagmana ng pamilya ninyo ay may ugali ilang na ganyan, paano ako magtitiwala na ibigay ang misyon ng Starlight Guild sa inyo? Hindi. Ni Santos, si Enrico, hindi naman siya ganyan dati. Siya, ayun, dahil sa kanya. Dahil sa babaeng yan, niloko niya si Enrico. Kaya siya nagkasala sa inyo ngayon. Tama! Kasalanan niya lahat! Lahat ng masamang sinabi niya kay Miss Santos, siyang nagsabi sa akin. Kasalanan niya lahat. Hindi! Hindi ako! Bantay! Itong babeng walang hiya, ilabas nyo! Huwag, Miguel! Iligtas mo ako! Kasalanan mo to! Hayop ka! Pinag-away mo ko kay Miss Santos! Hayop ka! Papatayin kita! Miguel, mahal na mahal mo ako. May paraan kang iligtas ako, di ba? Makakasalan na kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Marina, kaibigan ko pa rin naman siya. Isa pa, ang kumpanya nila at ang sa atin, may maraming proyektong pinagsasamahan. Kaya palampasin mo na siya. Kuya, napakabait mo. Miss Santos, patawad! Dahil sa katanahan ko, naka-offend kita! Hindi ko sinasadya. Ikaw ay may malawak na puso. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Miss Santos! Miss Santos! Nagkamali po talaga ako. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko dapat
sinabi yan sa inyo. Tulungan niyo ko ngayon lang. Kahit ano, gagawin ko. Hindi ko siya patatawarin. Kundi dahil sa kanya, hindi sana nangyari to. Ngayon ko lang nakitang ganito si Janine. Miguel! Miguel na naman! Ayoko mamatay! Pang-ako! Papayag na ako sa'yo! Marina, palagpasin mo na siya. Sige. Para sa'yo? Tama na, ligtas ka na. Salamat, Miguel. Salamat, Miss Santos. Aba, si Miss Santos pala, ang pinakamabait sa buong mundo. Kahit ang babaeng tulad niya, kayang patawarin. Miss Santos, kung ganun, ang anak kong si Enrico, mapapatawad mo rin, di ba? Mr. De La Cruz, kung mapapatawad ko ang bawat gustong pumatay sa akin, hindi ko na sana na itatag ang Starlight Guild. Maliwanag. Pa, huwag niyo ko isuko. Ako ang tagapagmana ng De La Cruz. Mahal kong kapatid, wala ka ng titulong yan. Ikaw! Tama na! Bantay! Itali niyo siya! Dalhin sa Starlight Guild para parusahan. Pa, ayoko maparusahan sa Starlight Guild. Ayoko maparusahan sa Starlight Guild. Mamamatay ako. Pa, ayoko! Mr. De La Cruz, may isa pa kayong napakagaling na tagapagmana? Pa, sa paningin niyo, ang paborito niyo ay ang kapatid ko. Kahit anong gawin ko, kahit gaano ako magsikap, sa paningin niyo, wala akong kwenta. Ayos lang. Kaya ako mabuhay ng walang pagmamahal. Miss Santos, handa po akong sumunod sa inyo habang buhay. Huwag kang matakot. Itong gamot, makakatulong to para gumaling ka agad. Naalala na kita. Naalala na kita. 4 na taon nang nakaraan. Hindi ba't sa isang bodega mo ko niligtas? Sawa ka, naalala mo na. Miss Santos, 4 na taon nang nakaraan, may nagsabi sa akin na hinahabol ka. Napadaan ako sa bodega at nakita kitang duguan. Kaya binigyan kita ng injection ng isang malakas na pampagaling. Bakit nawala ka sa uli? Ang mga humahabol sa'yo noon ay hindi pa umalis. Para masigurong ligtas ka, kailangan kong ilayo sila. Pero pagbalik ko, wala na ang lagdamo. Henry, salamat. Kung wala ka, baka patay na ako. Miss Santos, tungkulin na po namin ito. Huwag na po kayo magpasalamat. Huwag. Babawi ako sa'yo. Henry, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na mahahanap ang kapatid ko. Kaya pala, ang ganitong bagay ay nangyari na rin. Mukhang hindi na si Enrico ang magiging tagapagmana ng pamilya. Pa! Anong ibig mong sabihin? Miss Santos, matanda na po ako. Mula ngayon, ang pamilya namin ay ipapasa na kay Henry. Tiwala ako na sa pamumuno ninyo, ang Starlight Guild at ang pamilya namin ay lalong uunlad. Alagaan mo ang tatay mo. Opo, Miss Santos. Mauuna na po ako. Ang kapatid ni Miguel ay ang boss ng Starlight Guild. Hindi ko siya pwedeng palampasin. Pakakasalan ko siya. Miguel, ngayon ko lang napagtanto na ikaw palang tunay na lalaki. Sorry sa mga pagkakamali ko noon. Mahal kita. Tayo na. Paikot-ikot ka! Leas! Ikaw! Marina, kamakailan? Nalaman ko nahanap ka na ng pamilya mo. Ang gandang balita. Congrats! Halika, Belle. Ipakikilala kita. Kuya ko siya, si Miguel Santos.
Kuya, best friend ko siya, si Isabel Reyes. Hello, Miss Reyes. Matagal na kitang pinagmamasdan. Mabait ka. At responsabil ka rin. Humahanga ako sa'yo. Miss Reyes, maganda ka rin at elegante. Kuya, si Belle, hindi siya basta-basta nagsasalita ng ganyan sa lalaki. Ang swerte mo. Miss Reyes, kung gusto kitang yayain lumabas, payag ka ba? Excited na ako. Para sa tate. Tata at may regalo, di ba? Salamat, Marina. Gustong gusto ko to. Sige, sana maging maayos ang date nyo.